Good morning. Bing Reyes po inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. The Gospel is according to St. Matthew chapter 19 verses 16 to 22. Ito po ay tungkol sa the rich young man. Sa araw, samantalang nangangaral ang ating Panginoon, lumapit ang isang binata at nagtanong, Panginoon nga mabuti, the good teacher, ano pa ho ba kailangan kong gawin para makapasok sa karya ng langit? Tinitigan siya nating Panginoon. Ngumiti ating Panginoon. Tapos sabi na ating Panginoon, kailangan sundin mo ang mga batas na itinakda ni Moses. Sambahin mo ang Diyos, higit sa lahat, siya lang. Sabahin mo ang kanyang kabanalan. Galangin mo ang araw ng kabanalan. Galangin mo ang iyong ama at ina. Huwag ka papatay. Huwag ka makikiapid. Huwag ka magnanasa sa mga bagay ari-arian ng iba. Huwag kang magnanasa sa asawa ng iba. At huwag ka magsisinungaling. Sagot ka agad ang binata. Ang bilis. Yun. Lahat po yun. Ginagawa ko na. Ano? Mabay siguro yung bata. Ano ho ang kailangan ko gawin? Tinitigan sa ng ating Panginoon. Pakiwari, sinusukat. Ano ba talaga ang sadya niya? Dahil inilahad na ng Panginoon ano dapat gawin. Sundin ang mga batas ng Diyos. Sabi niya, ginagawa ko na yung lahat. Ano po kulang para makapasok ko sa karya ng langit? Nagbugtong hininga ang ating Panginoon. At sinagot siya, sige. Lahat ng ari-arian mo, ibenta mo. Tapos, ibigay mo sa mga duka, sa mga higit na nangangailangan. Tapos, bumalik ka, sumunod ka sa akin. Yung binata nga nagtanong, hindi nakaimik, nagulat. Lahat ng ari-ari niya, ibenta, tapos ibigay sa mga duka. Yumuko, di na nagsalita, tumahimik. Tapos dahan-dahan tumalikod at umalis. Yun yung ebanghelyo. Sa ibang banda, pagkatapos pag-alis ng binatilo, sinabi ng ebanghelyo nga, alam ng Panginoon, ngayong binata ay mayaman. Kaya sinabi niya, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Tapos ibigay mo sa higit nangangailangan. Tapos sabi niya, sadyang napakahirap para sa mayaman na makapasok sa karya ng langit. Mas madali pa nga ang camel ay makakalusot sa butos ng karayom kaysa sa isang mayaman na makakapasok sa karya ng Diyos. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, dahil sa kayamanan. So magtatanong tayo diretsuhan. Hadlang ba ang kayamanan sa ating kaligtasan? Maaari na hadlang, maaring hindi. Diretsong sagot, hindi. Dahil gamit natin ang anumang salapi o kayamanan dito sa mundo, ginagamit natin para sa ating mga buhay. Kaya hindi siya hadlang. Maliwanag yun, ha? Dapat maliwanag yun. Kung ganun, bakit yung mga mayayaman ay mahirapan na pumasok sa karya ng langit? Yung kayamanan, hindi hadlang. Ang hadlang, yung
pagbibigay halaga natin sa kayamanan. Sa English, ang tawag doon ay attachment. Wealth, treasure in itself is not a hindrance. Money in itself is not a hindrance. Again, it is a commodity that we need to use in our life on earth. But our attachment, pagpapahalaga sa pera o sa kayamanan sa mundo, yun ang naging hadlang. Kung ang pagtingin natin sa pera o kayamanan ay commodity lang, pag sinabi mong commodity, ginagamit mo lang. Pwede hindi mo gamitin. Pwede nga dyan, pwede wala. Yun ang ibig sabihin. Wala kang attachment. Pero pag pinapahalagan mo ng sobra-sobra, na hindi ka na pwedeng mabuhay ng wala, yun ang mahirap. Yun po ang hadlang, attachment. Sakpa lang siya, nagiging hadlang. Kung yung nabubuhay ka para lang sa pera, yun ang diferensya. Pero kung kumikita ka lang ng sapat para sa iyo, ayos lang yun. Kung ninanasa mo ang halaga ng kinikita ng ibang tao, masama yun. Yung sapat lang sa iyong kakayahan, ayos lang yun. Dumidiskarte ka, ayos lang yun. Nakagawa ka ng paraan, diskarte. Ayos lang yun. Hanggang naging milyonaryo ko, ayos lang yun. Walang masama. Nagkaroon ka ng 3 mansyon, yate, helicopter, Ferrari, Lamborghini. Ayos lang yun. Basta, ang tingin mo sa lahat ng bagay na yan ay mga bagay na pwedeng mawala maski anong oras. Ulitin ko, basta ang tingin mo sa lahat ng bagay na yan na napakaganda, napakakinang, napalaga, ay mga halagang pwedeng mawala. Hindi sila ang nagtatakda kung ano halaga mo. Maandyan o mawala ang mga bagay nga ito, buo ka pa rin, okay lang yun. Pero kung ang halaga ng mga bagay-bagay, ari-arian, ng pera mo ay ang nagtatakda ng halaga mo, mahirap yun. Kung mawala sila, di wala ka na ding halaga. Doon naging hadlang ang pera. Doon naging hadlang ang kayamanan sa ating kaligtasan. Dahil habulin na natin sila, susundan na natin sila, gagawin na natin lahat para sa kanila, para hindi sila mawala. Kaya ang ating Diyos, hindi na siya, yun na, yung mga halaga na. Si Abraham, natatandaan nyo? Yung hiniling ng ama, nga, ialay ang kanyang anak. Paano nga sa loob ng mahabang panahon? Walang anak sila Abraham at saka ang asawa niyang si Sarah. Hanggang hiniling nila sa Panginoon, Panginoon, mawak sa amin, nais namin magkaroon ng anak. Hanggang pinagbigyan sila. Sa tanda nilang edad, nagkaanak sila ng suplingang lalaki, si Isaac. At doon na kay Isaac, umikot ang buong buhay nila. Siyempre, buong buhay nila, gusto nila magkaanak. Ngayon, andyan na. Siyempre, buong pansin, buong pagmamahal, binubuhos nila kay Isaac. Natuwa naman ang Diyos. Ngunit, may ginawa ang Diyos. Sinubukan niya si Abraham. Abraham, ikaw ba ay aking lingkod? Opo, Diyos, mahal kong Diyos. Ako yung lingkod, alam mo yan. Talaga? Walang hadlang sa iyong
pagmamahal sa akin, handa mong gawin lahat ng sasabihin ko? Opo, handa akong gawin lahat ng sasabihin mo. Kung ganun, dalhin mo ang iyong anak nga binata nga si Isaac sa burol ng pag-aalay in the hill of offering, make a fire and offer the life of your son to me. Nagulat si Abraham. Paano nga? Hindi ka panipaniwalang hiniling ng Panginoon. Nga hiniling nila buong buhay nilang pinagkulob sa kanila, ngayon ay babawiin. Ngunit pagkalipas ng ilang mga sandali, nakapag-isip si Abraham. At siya ay nagpasya. Isaac, anak kong mahal na anak ko, sumama ka sa akin sa burol ng pag-aalay. Ngunit ama, ano ating iaalay? Kukuha na ba tayo ng tupa nga puting-puti? Unblemished womb. Unblemished womb. O unblemished lamb. Tapos sabi ng pinagtapat naman ni Abraham. Hindi anak. Hilig ng Diyos. Ngang ialay ko ay ikaw. Kaya tatalima tayo dahil siya ang ating Diyos. Bagamat sinakuban ng mundo, nalungkot, nagpatuloy ang mag-ama sa burol ng pag-aalay. Pagdating nila sa burol, si Isaac pa mismo ang naganda ng mga susunugin para sa iaalay. Tapos sabi ni Abraham, anak, alam mo masakit to. Pero Diyos ang umiling, kaya gagawin natin. Handa mo na sarili mo, humigya ka na. Sa puntong yon, lumiwanag ang kalangitan at narinig ang boses. Abraham, tama na. Alam ko na, batid ko na ano ang nasa puso at isipan mo. May tupa sa kilid ng altar. Yun ang ialay mo. Pakawalan mo na ang iyong anak. Pakawalan mo na ang iyong anak. Ibig sabihin, sinubukan lang sila. Isang pagsubok na sinusukat kung ang pagmamahal ni Abraham sa anak o sa anumang bagay ay hindi hadlang sa kanyang paniniwala sa Diyos. Yun. Kung ang halaga ng bagay-bagay sa mundo, kayabanan o tao, ay hindi natin kailangan, hindi natin kayang bitiwan. Ibig sabihin, mas malaga pa sila sa Diyos. Yun po ang tinutumbok ng binatang mayaman. Ano ang kailangan gawin? Kailangan mo ibenta lahat na ari-arian mo at ibigay sa mga labis na naghihirap. Hindi niya nagawa dahil hadlang ang halaga, ang attachment niya, ang pagpapahalaga niya. Hindi niya kayang mawala ang kanyang kayamanan. Ibig sabihin, ang kanyang Diyos, ang kayamanan, hindi ang Diyos. Tandaan natin ang nangyari kay Job. Lumago ang kanyang mga ari-arian, lumago ang dami ng kanyang mga alipin, ang dami ng kanyang mga kahayupan, sobrang yaman. Ngunit lahat yun sa isang idlap, nasunog lahat, namatay, kinain ng peste. Pati ang mga tao nagkasakit, namatay, pati siya nagkasakit. Yung walang-wala na siya. Ang tugon niya sa Diyos, Diyos ang nagbigay, Diyos ang nagbawi. Pinupuri natin ang pangalan ng may kapal. God give us, God take us, blessed be the name of the Lord. Hindi sumama loob niya.
Namatay na lahat, nawala na lahat, hindi sumama. Hindi niya hinanap. Bagkus, nagbigay puri siya sa pinanggalingan ng lahat. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nagbawi. Pinupuri ang iyong banal na pangalan. Blessed be the name of God. Praise the Lord. God give us, God take us. Blessed be the name of the Lord. Hadlang bang kayamanan? Hindi. Hadlang bang maging mayaman? Hadlang bang pera? Kumita ng marami-raming pera? Hindi. Ano hadlang? Ngayon ang magdidikta ng ating halaga. Ngunit kung meron kang ilang milyon at kaya mong mawala sa isang idlap lahat yun, ayos lang. Katulad ni Abraham, ibigay mo ang iyong anak. Inalay niya. Kaya sabi ng Panginoon, nakapasar ka. Itigil mo na yan. Alam ko na ano nasa loob. Nangyari kay Job. Kinuha lahat. Kinitil lahat. Buhay at aririan. At nagkasakit. At sabi niya, pinupuri, ikaw ang nagbigay at ikaw ang nagbawi. Sa iyo lahat galing. Pinupuri ko ang iyong banal na pangalan. Ang hirap, pero yun yung point. Attachment. Sabi nga, bibere and animus Dei, to live in the Spirit of God, es bibere in libertam res peccata mundi. To live in the Spirit of God, bibere and animus Dei, es bibere is to live in libertam ex res is to live in freedom from the things and from the sins of the world. Yun. If we have the freedom from the things of the world, kung hindi tayo nakatali, kung okay lang mawala sila lahat. If we have the freedom from the sins of the world, walang hadlang sa pagmamahal natin sa Diyos. Vivere in animus Dei, es vivere in libertam res peccata mundi. Miserere nobis de nobis pacem. Saka pala magkakaroon ng kapayapaan galing sa may kapal. At bubuhas ang biyaya sa ating buhay at walang hadlang sa ating kaligtasan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.